Yun Shen, habang nagyoyoga ako kanina, hindi ko sinasadyang mabalian sa biwang. Nabalian sa biwang? Pwede ka bang pumunta rito sa bahay para tingnan ako? Sage, huwag ka nang gumalaw. Pupunta ako diyan ngayon. Lalabas muna ako. Yonshen, ayokong mag-isa lang dito. Natatakot ako. Natatakot ka? Nasa ospital ka? Napapaligiran ka ng maaming kapwa-pasyente. Anong kinakatakutan mo? At saka, tumawag ka sa nurse kung may kailangan ka. Subukan mong pagaanin ang pakiramdam mo. Pang-7 beses na. Anong ikapito? Oh, wala. Wala yon. Sige na, umalis ka na. Sage, Pang-7 na to. At ito na rin ang huli. Jiantong. Ang tagal nating di nakita. Ang tanda mo na. Akala ko ba nasa abroad ka? Kailan ka pa bumalik? Nakaraang linggo lang. Diretsuhin na kita. Miss ko na si Yunshen. Makipaghiwalay ka sa kanya. Akin na lang siya, ha? Di ka pa rin nagbabago. Ang spoiled mo pa rin. Ikaw naman ang unang nang iwan kay Yonshen. Nahihiya ka pa bang bumalik sa kanya? Kasi hindi mo talaga maintindihan kung ano ako para sa kanya. Jiantong. Alam mo ba kung ilang beses kayang magpatawad ang isang tao sa sobrang sakit? 7 beses. Pero para sa akin yun, Shen. Walang hanggan yun. Tayaan natin Kung kaya akong ipagtanggol ni Yonshen. at bigyan kanya ng 7 beses. Makikipaghiwalay ka sa kanya, ha? Sige, pumapayag ako. Pag natalo ako mismo ang lalayo. Kay Yonshen. Pero pag natalo ka mula ngayon, huwag ka nang magpapakita kay Yonshen. Deal. Jiantong. Alam mong talo na, pero sumusugal ka pa rin. Bakit pa? Yonshen. Hindi mo ako hahayaang matalo. Di ba? Kapag nasa bingit ng kawalan ang isang tao, laging kumakapit sa ilusyon. At pag nabasag na yung ilusyon, saka lang niya malalaman kung gaano siya kaluging talaga. Yexing yan. Panalo ka na. Hihiwalayan ko na si Wei Yonshen. Makikipagdiborsyo na ako. Tandang-tanda ko pa iyon. Noong unang pasok ko sa kolehiyo. Pasensya na. Yun ang unang beses kong makita si Wei Yonshen. Para siyang liwanag na biglang pumasok sa mundo ko. Matagal na magkakilala si Wei Yonshen at Yexing yan. Bata pa lang sila. At ang sabi-sabi, nililigawan na ni Wei Yonshen. Si Yexing yan ng 15 taon. Para mapalapit sa kanya. Nag-aral si Wei Yonshen sa parehong middle school, parehong high school, at kolehiyo nito. Pero mukhang hindi naman talaga siya gusto ni Yexing yan. O, mahal, magpakilala ka sa lahat. hello sa lahat, ako si Gaye. Ang nobyo ni Tsingyan. O, anong masasabi niyo? Pogi ng boyfriend ko, di ba? Hindi ba si Yonshen ang boyfriend mo? Di ba? Kala ko kasi, lagi kayong magkasama, kaya ang akala ko, kayo na noon pa. Anong nangyayari? Nagkakamali kayong lahat. Si Yonshen, nanliligaw pa lang sa akin. Hindi ko pa siya sinasagot. Kinwento sa akin ni Tsingyan na si Wei Yonshen, mabait naman daw, lahat gusto mo na. Pero sobrang tahimik lang talaga. Ang magkaroon ng relasyon sa ganoong klase ng tao. Hindi yun relasyon, para lang kayong nagtitiis sa isa't isa.
Tama. Yunshen, dapat. Matuto ka kay Guye. Ang pag-ibig. Dapat punong-puno ng pagnanasa. Kung hindi, ano pang saysay? Tama ang sinabi mo. Yan, mahal kita. Naramdaman ko ang matinding kawalan ng pag-asa. Sa katauhan ni Wei Yunshen. Yunshen, ang buhay ay para lang sa. Pagiging masaya at malaya. Hindi talaga ako bagay sa'yo, pero kung gusto mo ng isang mabait at maalagaing may bahay. Sa tingin ko, siya ang mas bagay para sa'yo. Hahaha. Noong mga panahong iyon, inakala ng lahat na isa lamang itong biro. Ngunit hindi nagtagal. Nagtapat nga si Wei Yunshen ng kanyang pag-ibig sa akin. Pwede ba kitang maging kasintahan? Alam na alam ko noon na ginawa niya iyon para sadyang asarin si Yexinyan o marahil ay kailangan lang niya ng bagong relasyon para makalimot sa kanyang pagkasabi kay Yexinyan. Pero nagbaka sakali pa rin ako at pumayag dahil sinusugal ko ang lahat. Sinusugal ko ang mumunting posibilidad na matutunan niya rin akong mahalin. Si J. Apat na taong nagmahalan kami. Pagkatapos ng graduation, agad kaming nagpasyang magpakasal. Unang taon, may respeto at pagmamahal. Hanggang sa kamakailan lang, biglang bumalik si Yexinyan ang bansa. At nang gawin niya yung pustahan. Doon ko napagtanto na ako ang natalo. Pero kahit kailan, hindi ko pinagsisisihan ang naging desisyon ko noon. Dahil likas sa tao. Ang hangarin ang kagandahan ng buhay. Naranasan ko na ang kagandahang iyon. Pero ngayon, dapat nang matapos ang lahat. Kagabi. Sabi ko masakit ang likod ko. Pumunta si Yunshen sa bahay ko. At buong magdamag niya akong inalagaan. Alam ko, Buti alam mo. Jiantong. Nandito ako para tuparin ang taya. Nasaan ang asawa ko? Ginoong Wei, lumabas ng ospital ang asawa ninyo kagabi. Lumabas? Sobra siyang may sakit. Hinayaan niyo lang siyang umalis? Pinilit din naming magpaiwan siya para maobserbahan pa. Siya na mismo ang nagsabing okay na siya at nagpumilit umalis. Lalo pang sumasama ang ugali. Ang unang beses, noong kaarawan mo. Sabi niya, isasama ka raw niya sa ibang bansa. Pero ang nangyari, nasa airport na kayong dalawa, isang tawag ko lang. Nagmamadali agad siyang bumalik. At isa pa, naka-leave siya. Sabi mo, manonood kayo ng meteor shower. Pero isang tawag ko lang ulit. Bigla siyang umatras at iniwan kang mag-isa sa bundok. Tulungan pa kitang maalala. May isang pagkakataon, ikaw lang mag-isa sa bahay at sumasakit ang tiyan mo. Nagka-problema lang sa project ko. Nawala siya ng 1 linggo. Malamang sa malamang, patay na patay ka sa pag-aalala. Hulaan mo kung nasaan siya. Kasama niya ako. At siya rin ang tumulong para lutasin lahat ng problema ko. At isa pa. tama na ba iyang mga sinasabi mo? Ano, hindi mo na kaya? Yexinyan. Pumayag ako sa pustahan natin, hindi dahil natatakot ako sa'yo. Ginawa ko yun kasi gusto kong malaman kung si Wei Yunshen ba ay karapat dapat sa tunay kong pagmamahal at pag-aalaga. At ngayon, may sagot ka na ba? Sa tuwing
Walang pag-aalinlangan siyang tumatakbo, papalapit sa akin. Inaamin ko, natalo ako sa pustahang to. Totoo ngang, ikaw ang laging laman ng puso niya. Tinatanggap ko ang pagkatalo ko. Huwag kang mag-alala. Papapirmahin ko siya. Mabuti naman. Siguraduhin mong tutuparin mo yan. May iba pa ba? Wala na? Sige, umalis ka na. Kung ganoon, sisimulan ko na ang paghahanda. Para sa kasal namin ni Yunshen. Giant Tong. Kailangan mo ng pagbayaran ang pustahan mo. Jian Tong. Gusto mo na bang bawian ng buhay? Basta-basta ka na lang lumabas ng ospital. Binayaran ko na ang bill mo sa ospital. Alis ka na lang ng walang paalam? Asawa mo pa ba ako? Ano ba talaga ako sa paningin mo? Pirmahan mo muna to. Pirma na naman? Ano na naman ang gusto mong bilhin ngayon? Nakikinig ka ba talaga sa akin? Ano? Bag, kotse, o kung anong mamahaling gamit na naman? Sabi mo pera lang ang habol ko, di ba? Eto na iyon. Pirmahan mo na to. Pirmahan mo. Oh, eto. Sabi mo na nga, bakit hindi ka nagpaalam bago umalis ng ospital? Wala na akong sakit. Hindi ko na kailangan magstay. At saka, kahit naman nasa ospital ako lang din naman ang nag-aalaga sa sarili ko. Tama na, pagod na ko. Magpapahinga na muna ako. Teka lang, hindi pa tayo tapos mag-usap. Talagang wala ka na talagang pakialam sa akin ngayon. Sos, siya naman. Abala ako sa trabaho. Walang oras dumalaw araw-araw. Sa ospital para bisitahin ka. Yung tungkol sa pag-alis mo ng walang paalam, papatawarin na kita. Saktong pagod ako ngayon. Imasahe mo nga ako. Ang sikip ng dibdib ko. Pesensya na. Nakalimutan ko. Gusto ko lang malaman. Gaano ba kalala ang sakit ko para maalala mo naman? Alam mo namang nasugatan ang likod ni Tsingyan. Bata ka pa lang, alam mo nang takot siyang masaktan. Yung likod niya, hindi siya makagalaw. Hindi ba't matalik mo siyang kaibigan? Tumulong ka lang naman, di ba? O siya, maalala ko na sa susunod. Hindi na maulit. Sige na, matulog na tayo. Papasok na ako sa trabaho, mahal. Nasaan yung brooch sa damit mo? Anong brooch? Ito ba? Noong huling business trip ko, naabutan ng ulan. Nabasa yung gamit ko. Pinakuha ko sa assistant ko para ipalaundry. Malamang doon na nawala. Assistant. Kailan ka ba huling nag-business trip kasama ang assistant mo? Yun na yun, yung huli. Nakalimutan mo na? Yun ay para sa anibersaryo natin. Pinili ko talaga yun para sa iyo. Hay nako, mabuti naman ang intensyon niya. Aksidente lang na nawala. Sasabihin na ba? Hayaan mo na. Hindi mo rin naman gusto. Nagagalit ka na naman ba dahil sa maliit na bagay na to? Hindi. Wala talaga akong galit. Sigs na, alis na ko papuntang opisina. Nawala ko na ang brooch. Pati na ang kasal na to. Pati na rin. Ikaw. Hoy, Tongtong. Bukas na yung reunion ng mga kaklase natin. Huwag mong kalimutan. Ang tagal na rin nating hindi nagkikita. Miss ka na ng lahat. Nga pala, tatawagan ko si Yunshen para sabihin sa kanya. Hindi mo na kailangang sabihin sa kanya. Alam ko na. Bukas. Abangan nyo na lang ang magandang palabas. Bakit mag-isa ka lang? Hindi mo ba kasama si Yunshen? May meeting pa siya ngayong umaga, mga 11:00 matatapos.
Tapos sa hapon, may project meeting pa siya. Saan siya kukuha ng oras para pumunta? Ay naku, talagang mas magkakilala ang childhood sweethearts, no? Kabisadong kabisado ang schedule ng isa't isa. Hindi naman sa ganun. Kagabi, noong hinatid niya ako pauwi, siya na mismo ang nagsabi sa akin. Grabe, hanggang ngayon, madalas pa rin kayong makausap. Hindi nakakapagtaka. Laki kayong magkasama, kaya ganyan kayo ka-close. Buti na lang talaga at napakaluwag ng puso ni Tongtong. Oh, kung iyon, alam na. Si Yunshen ay laging nakasunod. Kahit Xingyan. Ewan ko na lang kung gaano kaasim ang mukha noon. Asawa na ng presidente ng kumpanya si Tongtong ngayon. Masaya ang pagsasama nila, at ang kasal nila ni Yunshen. Si Xingyan pa mismo ang nagpakilala sa kanila. Kaya imposibleng magseselo siya sa ganoong bagay. Okay, kung makatuloy na sila Yunshen, alam naman nating lahat. Si Xingyan lang ang palaging sinusunod ni Yunshen. Alipin na alipin kay Xingyan, di ba? Sa totoo lang, nakakatuwa kapag naisip ko. Dati, noong sinabi ko sa kanyang ligawan si Tongtong, niligawan niya agad si Tongtong. Ibig sabihin, ako rin pala ang may pakana ng kasal nila. So, ibig sabihin, ay nagsimula lang dahil. Sa utos ni Xingyan. Kung ganoon ang usapan, Xingyan. Ikaw pala ang saksi sa pag-ibigan nila. Nga. Noong panahong yon, pakiramdam ko bagay silang dalawa. Magkasama kami ni Tongtong sa dorm. O, paano kung maglaro tayo ng kuto o tapang? Yemem, Sage. Xingyan, may hawak ako ditong apple. Hulaan niyo kung may laman to o wala. Kapag mali ka, kailangan mong sagutin ang isang tanong ko. Sige, pipiliin ko yung kaliwa. Wala. Sabihin mo sa akin, sino ang pinakamatagal at pinakamatiyagang manliliga sa buhay mo? At magbigay ka ng halimbawa. Mukhang may tsismis tayo tungkol kay Xingyan. Nagsimula siya akong ligawan noong 12 anyos pa lang ako. At hanggang ngayon, ilang taon na ang lumipas. Paulit-ulit niyang sinasabing gusto niya ako, mahal niya ako. At ako lang ang tanging pakakasalan niya sa buhay na to. Wow, masyado namang nakakakilig yan. Sa tuwing nalalaman niyang may bago akong karelasyon, nagpapakalango siya magdamag. Naku, isang sawi at tapat na manliligaw. Nga pala, noong nag-aaral ako sa ibang bansa dati, linggo-linggo siyang lumilipad para samahan ako. Dala-dala ang paborito kong pasalubong at pagkain mula sa probinsya. Takot kasi siyang mahumasik ako. Kayong dalawa, ilang taon na kayong magkasama. Kilala ba natin siya? Nga, pabara ng pabara ang paglalarawan mo. Yan. Sino ba talaga yang lalaking yan? Wei Yunshen. Kaya pala lahat ng tamis sa kasal na ito, pawang. Ilusyon ko lang pala. Habang siya, walang tigil sa paghabol sa kanyang pinakamamahal na sinta. At kailan hindi siya sumuko. Nga, Xingyan, sabihin mo na. Sino ba kasi yan? Ang lalim ng pagkagusto sa'yo. Sagutin mo na. Nga. CJ, sa susunod na buwan, siguradong ipapakilala ko sa inyo. Susunod na buwan, matatapos na ng cooling off. Ipapakilala? Bakit kailangan pang umabot ng isang buwan? Ba't ka nandito? Naalala mo pa ba? May panonoorin tayong dula maya-maya. Nga pala. Tara na. Mawalang galang muna. Tongtong, anong ginagawa mo rito? Yan ba ang sinasabi mong overtime? Manonood ng dula kasama si Xingyan? Gaya na nakikita mo, reunion ng mga kaklase sa kolehiyo to. Ihahatid na kita pa uwi. Huwag na. Magtataksi na lang ako. Kayo na lang ang manood ng dula. Tongtong. Ako na lang. Jiantong. Ano, nagatampo ka? Ang liit na bagay lang yan. Kung gusto mo, sayo na ang tiket sa dula. Wala na rin naman kayo magagawa, kundi magbilangan ng isang buwan. Mabait naman ako eh. Gusto mo? Huwag na. Sa totoo lang, wala na ang nararamdaman para sa kanya. Bahala kayo. Ganyan? Pagsisihan mo yan.
Isang buwan na lang ang mayroon ka para humanap ng iba. Pagdating ng araw na yun, sisiguraduhin kung hindi na kayo mag-usap pa. Hindi ko siya hayaang makipag-ugnayan sa'yo. Xingyan, ingat. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Tongtong. 2 araw kang walang malay. Alam mo ba kung gaano ako nag-alala sa'yo? Katawa-tawa. Bakit siya mag-aalala sa akin? Sa bingit ng kamatayan, pinili niyang protektahan ang ibang tao. Sige na, ganito na lang. Pagkalabas mo ng ospital, bibilhan kita ng bag. O kahit anong gusto mo, Sage. Sapat na ba yang sincerity na yan? Okay lang ako. Kung may oras ka, asikasuhin mo na lang. Si Yexing yan. Si Xingyan, di naman siya nasaktan. Nagulat lang yon. Ikaw yung malubha. Siyempre pupuntahan kita. Ayos lang. Busy ka sa kumpanya. Pagod na rin ako. Magpapahinga muna ako. Sige, magpahinga ka ng mabuti. Nagdala ako ng mainit na tubig at lugaw. Huwag mong kalimutang kainin. May asikasuhin lang ako sa kumpanya. Babalik muna ako. Babalikan kita bukas. Kumusta na? Medyo bumuti na ba ang pakiramdam mo? Mas mabuti na, salamat. Mabuti naman. Dapat kang magpahinga ng hasto. Ang pinakamainam. Huwag munang bumangon, masama sa buto. Aba, regalo yan ng asawa mo, no? Napaka-thoughtful naman. Thoughtful. Pasensya na, sobrang natrauma ako ng sasakyan na yon. Kaya nag-text ako kay Yunshen. Kumakain siya kasama ko ngayon. Maya-maya. Dadali niya ako sa amusement park para magpakalma. Manood kami ng scene. Dito ka lang, okay? Ang tanga-tanga ko pala. Alam mo ba kung ilang beses kayang tiisin ng isang tao? Ang paulit-ulit na pagkabigo. 7 beses. Pero pagdating kay Yunshen, wala akong bilang. Tayaan nga natin. Kaya ko siyang paikutin. Kaya kung hayaan kang mabigo ng 7 beses dahil sa akin. Makikipaghiwalay ka na ba sa kanya pagkatapos? Sige, pumapayag ako. Kapag natalo ako, ihiwalayan ko si Yunshen. Pero kapag ikaw ang natalo, lumayas ka na sa harapan niya at huwag ka nang magpakita kailanman. Jiantong. Alam mong talo ka na sa simula pa lang, pero sige ka pa rin sa pustahan. Bakit ba nagpapakaganyan ka? Wei Yunshen. Ang akala kong pinapangarap kong pagsasama. Puro pala sarili ko lang ang niloloko ko. Ayos ka lang. Basa na ang sahig. Dahan-dahan ka lang. Pasensya na, mag-iingat ako sa susunod. Nga pala, nurse. Pwede na ba akong umuwi? Kasi pakiramdam ko. Okay na ako. Nga, yun nga ang sasabihin ko sa'yo. Bukas, pwede ka nang umuwi. Pasamahan mo sa asawa mo. Naayusin ang discharge mo. Nga pala, bago ka umalis, huwag mong kalimutan kunin ang gamot mo sa ward. Huwag mo rin kakalimutan ang pag-inom mo nito sa tamang oras. Salamat. Kaya ko namang ayusin mag-isa yung papeles sa paglabas. Ay naku, nagpapagaling ka pa lang. Kailangan mong magpahinga. Napakahirap pa yang mag-asikaso ng mga papeles diyan ng mag-isa. Okay lang yun. Sa totoo lang, nahihiya akong sabihin. Pero hiwalay na kami. Hiwalay? Anong hiwalay?
Sige, kayo na muna ang mag-usap. Wala yun. Ibig kong sabihin, umalis ka na pala ng ospital. Hindi ko ba nabanggit sa'yo? May bago kasing project ang kumpanya ngayon. Sobrang busy ako mag-overtime. Kaya sa totoo lang, wala talaga akong oras para bisitahin ka. Pero yung nga, tapos na. Kaya heto, dumiretso agad ako. Busy ka siguro mag-overtime kasama si exing yan, hindi ba? Kung busy ka, huwag ka nang pumunta. Kaya ko naman ang sarili ko. Di ba tapos na yung trabaho ko? Alam mo, dito muna ako para samahan ka. Magpahinga ka muna. Ako na ang mag-asikaso ng discharge mo. Buksan mo na yan, Tongtong. Tingnan natin. Sige na, kunin mo pa makita mo. Buksan mo. Meron na akong isang ganyan. Hindi ko kailangan. Paulit-ulit na lang ang regalo mo sa akin. Baka naman, kay exing yan ka lang talaga nagbibigay ng halaga. Di ba gustong-gusto mo itong kwintas dati? Maganda kung may spare ka. Pwedeng alternuhin. Alam ko, hindi mo to gusto, no? Sige, ganito na lang. Pumunta ka sa mall. Bumili ka ng bago. Ikarga mo sa cargo. Huwag mo na akong lituhin. Wala akong kailangan. Tungtong, ako ang asawa mo. Ang lahat ng pera ko, para sa'yo yan. Alam kong kulang ako sa oras para sa'yo. Pero sa material na bagay, ibibigay ko lahat ng luho mo. Wei Yunshen. Nakakatawa, di ba? Mukhang hindi mo pa alam yung divorce agreement natin. Matagal mo na yung pinirmahan. Tol. Ano? Sage, papunta na ako. Tongtong, may problema kinasing yan. Mauna na muna ako. Dito ka lang. Guye, lalaki ka ba talaga? Ang hina mo naman manggulo ng babae. Yan lang ba ang kaya mo? Lumayas ka na sa harapan ni Tsingyan. Aba, Boss Wei. Simula kailan ka ba nakikialam sa buhay pag-ibig namin? Kami ni Tsingyan, magkasintahan kami. Hindi ba niya sinabi sa'yo? Gusto niya ang lalaking mahilig sa kalayaan at nakikipagsapalaran. Hindi tulad mo. Duwag ka. Makinig ka sa akin, Guye. Break na kayo ngayon. Kung ipipilit mo pa yan, pamimilit na yan sa babae. Alam mo ba yon? Sige, gawin natin itong paan ng mga tunay na lalaki. Isang laban sa boxing. Ang matalo. Lalayuan na si Tsingyan ng tuluyan. Sage, game ako diyan. Yunshen, dekada na nagboboxing yang si Jay. Pero ikaw, ni hindi ka pa natuto. Imposibleng manalo ka. Huwag mong isugal ang buhay mo. Sa kalokohang to, na. Saka, kasal na kayong dalawa. Tama na yung pagpapakagago mo para kay Tsingyan. Ano na lang ang mangyayari kay Jiantong kapag may nangyari sa'yo? Hindi ako matatalo. Yunshen. Lagi kasi siyang nakasunod sa akin, nakakasakal na, ang kulit. Kaamo yan, Yunshen. Siguradong mananalo ka. Tsingyan, kung galing ito sa bibig mo, tiyak na magagawa ko ito. Hindi ba yan si Jiantong? Bilisan mo, kausapin mo si Yunshen. Delikado tong laban na to. Pwedeng may mamatay dito. Isang lalaking nakikipaglaban para sa ibang babae. Bakit hindi ko pa rin siya kayang bitawan? Aba, naparito ang Senorita Jian. Nag-aalala ka ba kay Yunshen? Masakit siguro makitang ang lalaki mo. Ganito kasugapa para sa ibang babae, no? Pero mabuting payo lang. Huwag mong pangaraping pigilan si Yunshen sa laban na to. Kasi hindi mo alam kung gaano niya ako kamahal. Naalala ko nung high school. Bumagsak ako sa klase, pinagalitan ako ng magulang ko. Walang alinlangan, pumayag siya agad. Nang mahuli kami, buong loob niyang sinabi. Na-ideya niya yun, hinayaan niyang sa kanya mapunta ang lahat ng parusa.
At noon, yung mga nagbibigay sa akin ng love letter, pinupunit niya isa-isa. Yung mga taong yun, Pinilit niyang lumipat o huminto sa pag-aaral. nga pala. Nakipag-away pa siya sa gang para sa akin dati. Naduguan siyang na-confine sa ospital. Para sa kanya. Ikaw, isa ka lang reserba. Pwede kang mawala o nandyan, wala lang. Paano niya ako ipagpapalit dahil lang sa'yo? Mahal na mahal ka niya niyan, pero ikaw, pinili mong saktan pa rin siya. Alam mong matatalo siya o pwedeng ikamatay niya to. Pero hindi mo siya pinipigilan. Bakit ko siya pipigilan? Hindi ba't nakakaaliw panoorin ang isang lalaking handang talikuran ang lahat at makipagsapalaran ng ganyan para sa'yo? Simula nung pinili ko siya, gusto kong patunayan niyang kaya niya akong mahalin kahit isuko pa niya ang sarili niyang buhay. Di ba, isa tong perpektong pagkakataon para subukan siya. Siyempre naman, malamang hindi mo ito maintindihan. Sa huli, hinding-hindi gagawin ni Yunshen ang ganoong klaseng sakripisyo para sa'yo. Ano, di matanggap? Sige, patunayan ko pa sa'yo minsan. Ganito na lang. Tawagan mo si Yunshen. Sabihin mo na aksidente ka at nasa ospital ka ngayon. Tingnan natin kung iwan niya ang laban na to para sa'yo. Hoy, Tongtong. Nasa meeting ako. Tatawagan na lang kita mamaya. CJ, dahil pinagkakatiwalaan mo siya ng ganyan, hindi na ako. Magpapakapraning pa. Gusto mo ba ng protective gear? Baka kasi hindi ko makontrol ang lakas ko at masaktan kita. Aba, sobrang salamat naman diyan. Ako pa ngayon ang natatakot na baka masaktan kita. Gi. Sana tuparin mo ang pangako mo. Pag natalo ka, layuan mo na si Xingyan. Hindi pa naman tapos ang laban. Yan na yon? Gabby, para sa akin. Ganito ka-desperado si Yunshen. Kahit sino na walang alam, kitang-kita. Napakalamang ni Gaye at sinasadya niyang asarin si Wei Yunshen. At pagkatapos mang asar, di siya gumaganti. Pinapahiya niya. Ano bang alam mo? Nagsisimula pa lang to. Sa labang ito, ang magkatagal ang siyang mananalo. Mukhang talo na talaga si Yunshen. Kitang-kita naman na propsyon ang laban sa baguhan. Walang ngala talaga siyang laban. Hayop ka! Tama na yan. Xingyan, ako. Anong ako? Talunan ka. Talo ako. Siyempre naman, ilang taon kang nag-ensayo. Tapos di mo pa kayang talunin ang baguhang si Yunshen. Sino pa bang matatalo kundi ikaw? Yunshen, panalo ka. Gi. Dahil natalo ka, tuparin mo ang usapan. Lumayo ka kay Xingyan. Ngayon din, maglaho ka na.
Bigla akong nagkaproyekto. Kailangan kong umalis. Mga 1 linggo rin yon. Huwag mo na akong hintayin. Sabi ni Yunshen, kailangan nating magdiwang dahil sa panalo niya. Magbabakasyon kami. Sige, magsaya kayo. Tatlong araw mula ngayon ang flight namin. Sige, salamat. Flight? Saan ka naman pupunta? Tungtong? Matagal na akong hindi nakauwi. Namimiss na nila ako. Dahil alis ka rin naman ngayon, di ba? Nagustuhan mo naman yung Bloom Blossom na lahas, di ba? Pinili ko to. Tingnan mo kung gusto mo. Ah, Bakit ang lamig mo naman, Tungtong? Tungtong, anong nangyayari sa'yo ngayon? Wala kang text mula nung bumalik ako. May problema ba? Wala ka ba sa mood? kasama mo na si Exing yan. Napapansin mo pa ba ang mga ganoong kaliit na bagay? Noon, lahat ng nangyayari sa akin, ikukwento ko sa'yo. At ikaw, 5 taon kang binaha ng mga mensahe araw-araw. Ng taong hindi mo naman gusto. Tapos bigla na lang siyang tumigil sa pagkukwento. Kahit sinong normal na tao, mapapansin yun, di ba? Sitch na, halika rito. Pagod ako ngayon, mauna na kong matulog sa taas. Sige, matulog ka muna. Sa gabi, sabay tayong lalabas. Nakakabad trip naman. Imposible bang inaatake na naman siya ng dati niyang sakit? Ano sa palagay mo? Gusto mo ba? Isang sorpresa para sa'yo. Hello. Ito. Ito, paborito mo to. Walang bawang at cilantro dito. Salamat. Naalala mo pa rin na ayaw ko ng bawang at cilantro. Tongtong. Naalala mo pa ba? Noong mga panahong yon, araw-araw tayong magkasamang pumupunta sa kantin. Hindi mapaghiwalay. Natatandaan ko, pati mga guro at kaklase natin, palihim akong tinatanong. Ano nga ba talaga ang relasyon natin? Bakit ang kakaiba mo ngayon? Parang ang lungkot mo kasi nitong mga nakaraang araw. Gusto kitang pasayahin. Nitong huli, wala na akong oras para sa'yo. Kaya hayaan mo akong samahan kang magpahinga ngayong araw na to. Hello. Andito na kayo. Jiantong. Nasyahan ka ba sa date na to? Ito ang maingat kong inihandang sorpresa. Nakuha ba nito ang puso mo? Ikaw ang nagplano nito. Teka, Jiantong. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Si Xinyan talaga ang nagplano nito. Sinabi sa akin ni Yunshen na nakalimutan niya. Ang anibersaryo ng kasal niyo, kaya ako ang nagbigay ng ideyang ito sa kanya. Ang restaurant, bulaklak, at mga pagkain. Siguradong mag-iwan ito ng napakatinding alaala. Si Exing yan na naman pala ang may pakana ng lahat. Ang galing mo naman, Xingyan. Sobrang pinag-isipan. Ang saswerte ng magiging boyfriend nito sa huli. Nga pala, natanggap mo ba yung bag? Pinili ko yun para sa'yo noong nagbiyahe ako sa ibang bansa. Pinaglaanan ko talaga yun ng mahabang oras. Natanggap ko. Salamat. Sabi ko na nga ba, bakit biglang nambobola itong si Wei Yunshen? Hindi lang palaki si Xingyan kasama ni Yunshen. Napakabait pa niya kay Jiantong. Noong nag-aaral pa kami, pinagbibintangan pa namin sila. Nga. Pero kung gusto talaga ni Xingyan na maging sila ni Yunshen, noon pa yun nangyari. Lumaki naman silang magkasama. Wala lang kaming alam noon kaya napagkamalan sila. Nakakatawa ngang isipin. Noon, pinilit ko si Yunshen na ligawan si Tongtong. At si Yunshen, talagang niligawan si Tongtong. Pati ang kasal nila. Ako ang nagsabi kay Yunshen na mag-propose. Ang simula, gitna, at wakas ng relasyong ito ay palaging nasa kamay ni Exing yan. Ni minsan, wala akong naging kontrol.
At si Wei Yunshen, tuwang-tuwa naman sa ganoon. Xingyan, napakabuti mong tao. Jiantong, magpasalamat ka sa kanya. Sandali lang. Anong problema, Jiantong? Ayaw mo ba? Sa ganitong klaseng romantic candlelight dinner. Bilang pangwakas ng isang relasyon, siguradong mag-iwan ito. Ang napakatinding marka sa buhay mo. Nga pala. Sa'yo na itong mga litratong to, pang-alaala. Tutal. Wala ka na ring pagkakataon sa susunod. Pinirmahan ko na ang divorce papers. At balak na kitang bigyan ng daan sa kanya. Ano pang gusto mong palabasin dito? Hindi ba ito masaya? Akala ko kasi makatamaan ka sa ginagawa ko. Siya, sige. Kung ayaw mo, hindi ko na ito gagawin pang muli. Wala na rin namang susunod na pagkakataon. Yunshen, Yunshen, okay ka lang ba? Tanga, bakit pati ako inuuna mo pa? Sobra kang mapapahamak sa ginagawa mo. Kasi ang mahal niya ay ikaw. Sa huling araw ng cooling off period nyo, ni Yunshen, yun din ang kaarawan niya. Balak ko sanang umamin sa kanya sa araw na yun. Dahil gustong-gusto niya ko, pag natanggap niya tong malaking sorpresa, tiyak na matutuwa siya ng sobra. Tutal, para iligtas ako, nauntog ang ulo niya. Minor concussion lang naman. Sa mga susunod na araw, ako na muna ang mag-aalaga sa kanya. Pero kung gusto mo, namang sulitin ang natitirang oras at makasama siya ng maayos, pwede kong ilipat ang kwarto mo sa katabing ward ng kanya. Hindi na, salamat sa alok, pero ayoko siyang makita ngayon. Sige, kung yan ang gusto mo. ni hindi na nga sinasagot ang tawag ko. Miss Jian, sigurado ka na bang atras ka na? Desidido na ako. Ang proyektong to, nadamay lang dahil sa mga issue ng puso ko. Hindi ko na to kailangan ngayon. Kaya gusto ko nang mag-back out. Baka pwedeng pag-isipan mo pa? Nasa critical na yugto ang proyekto. Sobrang laking bagay ng suporta mo. Pasensya na, pero may iba na akong plano. Tungtong, anong ginagawa mo dito? May inasikaso lang. Opisina to ng Huajin Capital. Alam mo ba, anong klaseng asikaso naman ang gagawin mo dito? Anong pakialam mo? Tungtong, nagagalit ka ba? Huwag kang magagalit. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Magkasama kami para makipag-negotiate sa Huajin Capital tungkol sa investment. Tungtong, alam mo naman. Pinakamalaking proyekto ng kumpanya natin ay ang investment ng Huajin Capital. Buti na lang may background si Xingyan sa ibang bansa tungkol dito. Kaya isinama ko siya. Bakit hindi mo na sinasagot ang mga text at tawag ko nitong mga nakaraang araw? Sobrang bossy. Wala akong iniisip na masama. Tapos na ang sadya ko rito. Ayoko nang makaabala sa trabaho mo. Si Tongtong. Anong ginagawa niya rito? Iwan ko sa kanya. Wala na siyang ginawang matino. Tama na, huwag mo na siyang isipin. Ara na, pag-usapan na natin ang investment. Tungtong, saan ka pupunta? Nakalimutan mo na. Sinabi ko sa'yo, uwi ako ng probinsya. Ngayon ang alis ko. Birthday ko ngayon. May hapunan tayo mamayang gabi para sa selebrasyon. Nakalimutan mo? Ito ang regalo ko sa'yo. Mauuna na ako. Di ba pwedeng bukas na lang? Pwede bang yung tiket mo? Pagkatapos man lang ng selebrasyon, saka ka umalis? Hoy, Xingyan. Oh, Yunshen.
Malapit na talagang magsimula ang salusalo. Bakit wala ka pa? Matagal ko tong inihandang salusalo para sa'yo. Bawal kang malilate, ha? May inihanda pa kung malaking regalo. Hindi na talaga ako makapaghintay na. May pakita ang sorpresa ko. Hoy, Yunshen, nakikinig ka ba? Xingyan, nandito lang ako. Papunta na ako. Xingyan, Oh. Yunshen, bakit ngayon ka lang? Ang tagal ka nang hinihintay ng lahat. may kaunting inasikaso lang sa kumpanya. Nga pala, ano yung sorpresa na sinasabi mo? Sandali lang. Magugustuhan mo ang sorpresang ito, sigurado ako. Talaga? Maligayang pagdating sa birthday party ni Yunshen. Lahat ng nandito ngayon ay mga kaibigan at kaklase namin ni Yunshen. Diretso na ako sa punto. May dalawa akong magagandang balitang ibabahagi ngayon. Una, congratulations, Yunshen. Sa akas ay divorced ka na at single na ulit. Ang pangalawang magandang balita ay dito mismo sa harap mo. Ipapaalam ko ang tunay kong nararamdaman. Yunshen, magkababata tayo. Alam ng lahat na tayo talaga ang itinadhana. Alam ko rin na ilang taon mo na akong mahal, pero naging pabaya ako. At inaksaya ko ang pagmamahal mo. Pero ngayon lang ako nakatitiyak. Gusto kong makasama ka habang buhay. Sa loob ng maraming taon, ikaw ang nagsisilbing sinag ng araw sa buhay ko. Tahimik mo akong pinoprotektahan, alang-sawang nasa tabi ko. Akala ko noon, natural lang ang init na dulot mo. Pero sa sandaling ito ko lang naunawaan. Ito ang kalungan na binuo mo gamit ang wagas mong puso. Yunshen. Hiwalay na kayo ni Jiantong. Sa loob ng mahabang panahon, ako ang hinabol-habol mo. Alam kong mahal mo ako. Ayoko nang. Hayaan kang humabol pa sa akin. Kaya, desidido na akong maging tayo. Yunshen, itong sorpresa. Masayang masaya ka, di ba? Ito ang regalo ko sa'yo para sa kaarawan mo. Mahal kita, perpekto. Para kay Xingyan. At sa wakas, hiwalay na sila ni Jiantong. Pwede na silang magsama ni Xingyan. Di ba pamababay at pangangaliwa lang yan? Ang kakapal ng mukha. Yunshen, pwede ba? Salamat, Xingyan. Sobra akong naantig dito. Pero gusto kitang tanungin. Ailan pa kami naghiwalay? Ingnan mo yung sobrang bigay sa'yo ni Jiantong. Ailan ko yan pinirmahan? Congratulations, Yunshen, sa bago mong pag-ibig. Congrats, Yunshen. Sa wakas, ikaw at si Xingyan ay nagkatuluyan na. Bilang magkasintahan. Yunshen, mas lalo mo akong pakikitunguhan ng mabuti, ha? Tama. Kandi. Iwan pa rin kita, tandaan mo. Yunshen. Yunshen, nagustuhan mo ba? Paano mo nalamang hiwalay na kami? Siyempre, si Jiantong ang nagsabi sa akin. Alam niyang mahal mo ako noon pa man. At malamang gusto ka na niyang iwan noon pa. Kaya humanap lang siya ng tiyempo para hiwalayan ka. Xingyan, mauna muna kayong kumain. Tatawag lang ako. Xingyan. Okay ka lang ba? Bakit ngayon ka lang? May inasikaso lang sa office. Ang gabi na, ihatid na kita pauwi.
Wei Yunshen. Ang totoong tinalo ko, hindi si Xingyan. Ikaw ang tinalo ko. Akala ko mahal natin ang isa't isa. Pinangarap ko ang magandang kinabukasan natin. Pero sa kinabukasan mo, wala talaga ako. Yunshen, sa pagkakataong ito, mabubuhay na ako para sa sarili ko. Sana ang naging desisyon natin ay parehong tama. Paalam. Sabi ko naman sa'yo, masyadong mahal tong regalo. Bakit binili mo pa rin? Basta gusto mo, bibilhin ko kahit gaano pa kamahal. Jiantong. Ikaw, magkakilala ba tayo? Hello, ako si Suhao. Ang tagal na natin hindi nakikita. Suhaw. Naalala ko na. Ikaw yung suhaw sa kabilang section. Tagal na. Tanda ko ang daming babae na may crush sa'yo dati. Kilala kita dahil may kaklase kaming nagkagusto sa'yo tapos binasted mo. Pero after nun, hindi na kita nakita sa school. Wala yun, ang liit kong tao para sa ganong charisma. Ikaw naman. Tandang-tanda talaga kita. Noong freshman night, nagtugtog ka ng violin sa stage. Wow, naalala agad kita. Parang nagliliwanag ka. Yung moment na yun, hindi ko talaga makalimutan. Wala yun, ika lang. Nga pala, anong ginagawa mo dito? Pagka-graduate, madalas akong bumabalik para bisitahin ang mga teacher. Siguradong isa kang mabuting estudyante. Boss Su. Balita ko lang ang nangangaipas. Noong birthday party ni Wei Yunshen, ang publikong inanunsyo ni Xingyan ang tungkol sa paghihiwalay ni Miss Jian at Wei Yunshen, at umamin siya ng pag-ibig kay Wei Yunshen. Sige, naiintindihan ko na. Una kong nakita si Jiantong. Noong freshman welcome party sa universidad. Parang nagniningning siya habang tumutugtog ng biolin sa entablado. Sobrang nakakasilaw niya. Lagi siyang napapaligiran ng grupo ng mga lalaki. Hanggang sa naging sila ni Wei Yunshen. Bagay na bagay sila kapag magkasama, parang perfectong pares. Kaya hindi ako naglakas loob na lumapit. Noong gabing nalaman kong ikinasal sila, hindi talaga ako makatulog. Si Liu, imbestigahan mo ang dahilan ng paghihiwalay nila at alamin mo kung nasaan siya ngayon. Saich po, Boss Su. Nasaan ang wallet ko? Patay na rin ang phone ko. Classmate, ito ba ang wallet mo? Wallet ko yan. Bakit na sa'yo? Nakita ko lang doon sa may banda. Oh, ito. Salamat ha. Wala yun. Sige, mauna na ako. Bye. Bakit napapanaginipan ko na naman siya? Siguro dahil bumalik tayo sa campus, kaya bumalik din ang alaala. Jiantong. Ikaw pala, ang liit ng mundo. Naglilibot ka rin ba? Maganda nga ang panahon, bagay na bagay mag-ikot-ikot. Tama. Gusto ko rin sanang mamasyal. Doon naman ako pupunta. Sige, enjoy sa lakad mo. Ingat! Bakit mo naman siya pinaalis agad? Wala pa tayong nasasabing matino. Kaiisip ko lang sa kanya kaninang umaga. Ang bilis naman niyang magpakita. Jiantong. Nagkita na naman tayo.
Ang liit talaga ng mundo. Sa totoo lang, ang 10 beses na nating pagkikita ito ngayong araw. Ano sabay na tayo? Yunshen, may gusto ka bang puntahan? Basta kasama kita, kahit saan, game ako. Sa Cebu Pacific University tayo. Bakit mo naisipang bumali sa eskwelahan? Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit parang laging wala ang isip mo lately? Parang lagi kang tulala. Wala naman. Nag-isip lang ako ng magandang ruta para sa atin. Ilang taon na rin tayong graduate. Oras na siguro para bumalik at mag-reminisce. Ba, tamang-tama, makakapaglibot tayo uli at makikita natin kung may nagbago ba. Sabi ko sa'yo, ikaw ang masusunod. Sig, ikaw na ang bumili ng tiket. Sage. Tara, ibang posisyon naman. Halika. Jiantong, Anong ginagawa niyo dito? Ilang taon tayong kasal. Pero ni minsan, hindi mo sinuotan ng singsing si Jayantong. anong ibig mong sabihin? Nakahanap ka na ng bago. Nakalimutan mo na ang dati mong kaibigan? Iniwan mo si Jentong. Para ulit na mong uli. Sa pagkakataong ito, hindi na kita hahayaan sa kanya. Ang salitang kabit parang hindi bagay. Diborsyado na kayo, tandaan mo yan. Kami na ngayon. Kaya manahimik ka. Suhaw, hindi ako pumunta dito para makipagtalastasan sa'yo. Wala akong alam sa diborsyo. Pero ikaw, Jiantong, gusto kitang tanungin. Paano mo ako niloko para pirmahan yon? Dapat lang. Magpaliwanag ka sa akin. Jiantong, ang bilis mo namang makaroon. Ang bagong boyfriend, nakita na rin lang tayo. Bakit hindi mo? Kami ipakilala. Close ba tayo? Kailangan ba? Nakasaad sa divorce papers, malinaw na puti at itim. At may selyo ng gobyerno. Legal ang diborsyo natin. Kaya tigilan mo na ang panggugulo sa buhay ko. At payo ko lang, gamitin mo naman yung utak mo. Paggamit mo rin ang utak mo. Suhaw, sila na ang mood ko dahil sa kanila. Tara na. Tara, Mukhang tama nga si Tsing yan. Isa kang babaeng mukhang pera lang talaga. Jiantong, hindi ko maintindihan kung bakit ka nagkaganito ngayon. Wala ka bang konsensya sa lahat ng kabutihang ginawa ko sa'yo? Sana talaga. Magsisi ka sa huli. Wei Yunshen, makinig ka sa akin. Siya na ang girlfriend ko ngayon. Manahan ka sa pananalita mo sa kanya. Kapag di ka pa tumigil, baka ngayon mismo. Magsisi ka. Natatakot ako, ha? Yunshen, alis na tayo. Mukhang hindi talaga tayo welcome dito ni Jiantong. Sir, pasensya na ho kayo. Medyo mainitil lang talaga ulo ni Yunshen. Pasensyahan nyo na lang ho. Tsing yan. Masyado kang mabait. Ilang beses ko na bang sinasabi sa'yo? Huwag kang masyado mabait. Oh, tingnan mo, baby. Wala ka bang naamoy na parang plastic na pabango dito? Nga, ang tapang ng amoy ng plastic na yan. Umalis na tayo. Suhaw. Minahal ako ni Jiantong ng sobra. Ganoon na lang kabilis niya akong binitawan? Di ako naniniwala. Peking tao lang pala siya noon. Salamat sa pagtulong mo sa akin kanina, Suhaw. Ayos lang yon. Yun naman ang tama. Giantong. Sa totoo lang, ako. Pasensya na, ha? Ang tagal nating nag-ikot, nagugutom na ako. Kain na tayo. Sandali lang. Kailangan ko pa rin sabihin to. Baka pag pinalampas ko pa to, lalo na akong mawalan ng lakas ng loob. Giantong. Gusto kita. Mula noong freshman party, nahulog na agad ang loob ko sa'yo. Lalapitan sana kita noon. Pero sobrang naging abala ako sa pag-aasikaso ng kumpanya ng pamilya. Noong natapos na ako, may nagmamay-ari na ng puso mo. Akala ko noon, panandalian lang ang mga relasyon sa kolehiyo. Kaya naghintay akong maghiwalay kayo. Pero di ko inakala. Natatanggapin mo ang proposal niya. Suhaw. Ako ay babaeng galing sa kasal. Bagong hiwalay lang. Ikaw, matagumpay ka na, pugi pa. Deserve mo ba talaga? Ang babaeng tulad ko. Sana pag-isipan mo to ng mabuti. Ayos lang. Naiintindihan ko. Kasi bagong hiwalay ka lang. Natatakot kang pumasok sa panibagong relasyon.
Ilang taon na akong naghihintay. Seryoso ako. Pinapangako ko, di na ako magmamahal ng ibang babae. Ikaw lang ang mahal ko. Dati, napakasaya mo. Kaya noon ang kinasal ka na. Lumayo na ako sa buhay mo. Basta masaya ka, sapat na yon sa akin. Pero ngayon, muli kang mag-isang. Pumasok sa buhay ko. Nung naghiwalay kayo, napakasaya ko. Sabi ko, muli akong may pagkakataong manatili sa tabi mo. Kahit magkaibigan lang. Matatanggap ko yon. Kaya patuloy akong nagunwari. Na di ko naiintindihan ang pagtanggi mo. Pero tao lang tayo, naghahangad talaga ng higit. At sa pagkakataong ito, gusto ko ng sansang makapiling ka. Sa buong buhay ko. Jentong, gusto kita. Suhaw, di ko alam na may gusto ka na pala sa akin noon pa. Sa totoo lang, di naman kita iniinis. Kapag magkasama tayo, di ako nababagot. Sa tuwing maghihiwalay tayo, pag uwi ko sa gabi, ini-excite ko. Ang susunod na araw na kasama ka. Alam mo, di naman talaga ako gaanong masayahin. Pero napapansin kong ginagawa mo ang lahat para mapasaya ako. Suhaw, salamat sa'yo. Pero, hindi ko kayang sagutin yan ngayon. Okay lang. Basta may konti ka pang pagkagusto sa akin. Huwag kang gagalaw dyan. Hintayin mo kung lapitan ka. Yun lang. Na pala, kain na tayo. Nandito na. Morning, Suhaw. Morning, Tongtong. Magdamag akong nag-isip kagabi. Napagtanto ko, hindi ko pa kayang tanggapin ang napakatinding pagmamahal mo. Pero, dahil pinili kitang makasama, ibibigay ko ang buong sarili ko. Ibubuhos ko sa'yo ang lahat. Para maramdaman mo ang mas malalim na pagsinta. Ano to? Ibig sabihin ng rosas, gusto kita. Ang kaligayahan ay paparating sa'yo. Sana lagi nating aalagaan ang isa't isa. Hanggang sa dulo. Ano bang gagawin ko? Mas gusto kita ngayon kaysa kahapon. Salamat sa bulaklak. Gusto ko ring pumunta roon. Hindi man lang ako nakapag-enjoy. Tara, mag-travel ulit tayo. Wag na ako. Kakabalik ko lang galing eskwela. Sa kumpanya, ang dami kong asikasuhin. Sinyan, kailangan mo na rin gumawa ng sarili mong plano. Hindi yung tulad ng dati. Deti, ano bang ibig mong sabihin sa dati? Sinyan, alam mo naman na sobrang bigat ng pinagdadaanan ko ngayon. Pwede bang tigilan mo na ang kadramahan? Ako pa ang nag-iinarte. Weyon Shen, nagbago ka na. Hindi ka naman ganito makipag-usap sa akin noon. Dati, ang haba ng pasensya mo sa akin. Lahat ng gusto ko binibigay mo. Sinyan, hindi ka ba pwedeng matutong umunawa? Tulad ni Jiantong? Jiantong. Na naman si Jiantong. Ara-araw mo na lang akong kinukumpara sa kanya. Weyon Shen, hiwalay na kayo. Ako na ang kasama mo ngayon. Yet Sinyan, ano ba talagang gusto mong mangyari? Ano nang nangyayari? Nagaway ba kayo? Wala to. May urgent lang ako sa kumpanya. Sige, kayo na lang ang kumain. Nagkaroon lang kami ng konting hindi pagkakaunawaan tungkol sa proyekto. Buti naman, Singyan, nakita kita ngayon kasama. Yung mahal mo, masaya na ako para sa'yo. Salamat. Magiging masaya kami. Naalala ko dati, tagay na ulit si Shen. Akala ko ba kung gaano sila kadasig sa isa't isa? Apos na yun. Mas bagay naman talaga. Si Singyan at Yun Shen. Si Jiantong na naman. Hindi matahimik ang kaluluwa. Nung bumalik ako sa campus ng Cebu Pacific para bisitahin ang mga profesor, may narinig akong tsismis. Si Jiantong may bago na ako kasamang. Kaklase natin noon. Balita ko rin yan. Kaklase natin sa kolehiyo. Jiantong mismo nagpublik na. Nabalita ko bumalik siya sa Cebu para balikan ang alaala nila. Tapos nakablock pa ako sa kanya. Siya nga pala, inimbitahan ko rin siya ngayong araw. Sa tingin niyo darating kaya siya? Mas mabuti kung dumating siya. Makikita mong ipapahiya kita sa harap niya. Babayaran mo ang lahat ng ginawa mo. Tandaan mo yan. Hello sa inyong lahat.
Tungtong, ano ba talaga ang nangyari? Sa inyo ni Yunshen, bakit bigla na lang kayong naghiwalay? Sadyang hindi lang kami bagay. Hindi yun totoo. Sobrang swerte mo na nga kay Yunshen, napakagaling ng tao. Paano mo nagawang bitawan siya ng ganoon na lang? Pagdating sa pag-ibig, hindi mo naman talaga masasabi kung ano ang mangyayari. Nang maghiwalay kayong dalawa, si Wei Yunshen ay agad na naging kay Xingyan. Kayong dalawa, hindi kaya siya ang dahilan na hiwalayan ninyo? Hindi, paano mangyayari yun? Kung talagang naging sila, ni Yunshen, saan noon sila naging mag-anak? Noon pa, wala na sanang Jiantong ngayon. Anong klaseng relasyon ang meron sila? Tama rin naman, si Wei Yunshen at Xingyan ay magkababata. Kung magmamahalan lang sila, noon pa sana nangyari. Kaya malamang hindi siya ang dahilan. At saka, si Xingyan pa nga, ang nagtulak na maging sila noon. Kung hindi dahil sa kanya, paano ka nagkakasya to? Na mapangasawa si Wei Yunshen. Kung ganoon ang kwento, dapat lang na magpasalamat si Jiantong kay Xingyan. Pero ngayon pa man din, sina Xingyan at Wei Yunshen na ang magkasama ngayon. At sobrang sweet nilang dalawa. Nga, tama ka. Nasaan na siya? Tumahimik ka. Nandito na siya oh. Hindi ka ba nagagalit, Jiantong? Huwag kang magalit ha. Totoo naman yung mga sinasabi namin. Huwag kang balat sibuyas, Jiantong. Pasensya na, mga kaibigan. Huli ako, kasalanan ni Yunshen to. Sabi niya giniginaw siya sa suoko. Pinagdadamit pa ako ng makapal. Ang sweet pa rin talaga ni Yunshen sa'yo. Pinag-uusapan pa lang namin kayong tatlo. Jiantong, nandito ka. Akala ko kasi galit ka sa akin. Di ka na raw pupunta. Xingyan, bakit naman siya magagalit sa'yo? Kasi ganito, kasalanan lahat ni Yunshen I. Mula nung bumalik ako galing ibang bansa, pareho pa rin ang trato niya. Nang malaman ni Jiantong, nagsiselos pala siya. Yun na, pinipilit na niya akong makipag-divorce. Lahat ng dahilan na hiwalayan. Sa akin ibinunton. Alam ko, nagugilty ako para kay Tongtong. Pero mahal ako ni Yunshen, hindi siya. Wala naman akong magagawa dun. Ang tanging hiling ko lang. Sana mapatawad ako ni Tongtong. Putal, itong pag-ibig, di ko naman kontrolado yan. Ilang beses ko na siyang tinanggihan, pero ganyan pa rin siya kapursigido kahit ilang taon na kaming kasal. Pero si Yunshen, hindi pa rin magawang mahalin si Jiantong. Tama ka diyan, Xingyan. Pagdating sa pag-ibig, talagang hindi mo mapipilit ang ayaw. Walang may kasalanan dito. Huwag mo na masyadong isipin yun. Hinihiling ko na ring maging masaya kayong dalawa. Para sa akin ngayon, si Wei Yunshen ay isa ng ex-husband. Isang estranghero na lang na minsan kong nakasama. At pagkatapos nito, wala na kaming koneksyon. Panatag ka. Totoo ba, Tongtong? Ganyan ba talaga ang nasa isip mo? Nag-aalala pa naman akong baka nasaktan kita. Mula nung kinasal ako sa kanya, habang buhay kita kinonsensya. Xingyan, ang galing ng acting mo, walang ibang nauto kundi sila. Pasensya na pero may kailangan lang akong asikasuhin. Mauna na ako. Enjoy kayo sa pagkain. Sige, kain na kayo. May aasikasuhin lang ako. Sandali lang. Jiantong. Sisiguraduhin kong sa alumni group natin, masisira ka ng tuluyan. Tulong, may nananakit dito. Lumabas kayo, may namubogbog. Bilisan nyo. Xingyan, okay ka lang ba? Jiantong, wag kang sobra. Nga, dahil lang sa maliit na problema sa pag-ibig, bakit mo kailangan manakit? Jiantong, anong ginagawa mo? Xingyan, ayos ka lang ba? Hindi ka pa ba hihingi ng tawad kay Xingyan? Malabo na ba yung mga mata mo? Tanggalin mo na kaya. Di naman display ang kiki. Huwag mong ibaling kay Xingyan ang galit mo. Dahil lang sa hindi na kita mahal. Bakit ka naging ganito? Wei Yunshen, feeling mo naman, hiwalay na tayo, di ba? Wala ka ng halaga sa akin. Dito sa harap ko, wala ka ng kwenta. Sige, sagutin mo ko. Bakit mo sinaktan si Xingyan? Wei Yunshen, di ka pa rin nagbabago. Ang hilig mo pa rin mang-akusa. CJ, kung mapatunayan kong hindi ako ang may gawa nito. Ikaw, Wei Yunshen. At lahat kayong nagmamalinis diyan kanina. Dapat lang na humingi kayo ng tawad sa akin. Jiantong, wag kang magmarunong. Ang bait-bait ko sa'yo.
Ako pa ang nagplano ng anniversary ni Yunshen. Tapos ngayon, ganito ka sa akin. Lahat ng pambubuli mo sa akin noon, tiniis ko. Ngayon, nakita na ng lahat. Huwag ka nang magdahilan. Kitang-kita namin. Aminin mo na. Huwag mo nang itanggi. Kung di mo aminin yan, di ka alis ngayon dito. Sumama ka sa akin sa Kififi room. Tingnan natin kung sino sa atin ang nanakit. Tama na ba yung drama mo? Wei Yunshen, naaawa na talaga ako sa'yo ngayon. Sobrang tanga mo para mapaglaruan ng ganyan. Yunshen, sobrang sakit ng katawan ko. Uwi na tayo, please. Ara na. Sandali lang. Ano ba talaga ang gusto mong mangyari? Walang aalis hanggat hindi ito naaayos. At bakit hindi kami pwedeng umalis? Dahil sa akin. Suhaw. Ako na ang kasama ni Tongtong ngayon. Wala ka nang kinalaman sa kanya. Ginoong Wei. Pakiusap, tigilan mo na ang pag-aakalang may pag-asa ka pa. At sa inyong lahat, layuan niyo ang nobya ko. Sino ka ba sa akala mo? Noong kami pa, nasaan ka? Huwag kang mag-alala. Hindi ka na magkakaroon ng ganyang pagkakataon. Mukhang masyado ng maraming oras si Boss Wei ngayon. Simula ngayon, sa lahat ng negosyo ng subgroup, ayoko nang makita ang kahit sino sa inyong nandito. Opo. Baka naman may nagawa tayong mali sa taong to. Sandali lang. Maliwanag na si Jiantong ang may sala. Kung sino ka man, wala kang karapatang gawin ang gusto mo. Nga, kahit sino ka pa, kapag mali ka, dapat humingi ka agad ng tawad. Nasaan ang katarungan diyan? Tama, naka-record to sa cellphone ko. Papayag ba kayong maghari-harian sila dito? Jiantong, naniniwala ka ba na ipopost namin yung video mong nambubuli? Yung mahina ang kampi nyo. Yung pagkampi nyo. Kay Yaxing yan na wala namang alam. Hindi ba yan pang-aabuso ng kapangyarihan? Tama na. Ngayon din, lahat kayo sumama sa akin sa CZ room. Tingnan natin sa footage kung sino talaga ang nambubuli. Tandaan nyo to, maghanda kayong humingi ng tawad. Sige. Tsingyan. Tsingyan, huwag mo kaming takutin. Tsingyan. Mukhang may ilang tao rito na ayaw sumama. Pakitawagan ng ambulansya si Yaxing yan. Sabay-sabay tayong pumunta sa ospital para hintayin magising siya. Okay lang ako, nahilo lang ako sandali. Mabuti naman at okay ka lang. Tara na. Ha, paano nangyari yon? Lagot tayo. Ibig bang sabihin, minali talaga natin si Jiantong? Tsingyan, ano ba talaga ang nangyari? Hindi ba't sabi mo sa akin? Itinulak ka ni Jiantong. Pero base sa CCTV, mukhang hindi ka naman. Tinulak ka ni Jiantong. Yi Tsingyan. Hindi ba dapat magpaliwanag ka sa akin? Hindi ko alam. Hindi yon totoo. Si Jiantong ang tumulak sa akin. Itong CCTV. Saan ba nanggaling itong CCTV na to? Ang babaeng yan. Peki ang mga yan, niloko nila kayo. Yaxing yan. Sa tingin mo ba, ginagawa mo kaming tanga? Mula kanina pa, nandito lang ako kasama kayong lahat. At sa loob lamang ng ilang minutong to, saan naman ako kukuha ng panahon para gumawa ng peke? Magsalita ka. Ano, natanggal ako sa trabaho. Ako rin, mukhang. Ayoko aminin yan. Paano na ito? Yitsing yan, kasalanan mo to lahat. Sana hindi na lang kami tumulong. Sinabi ko na. Pagbabayaran niyong lahat ito. Yi Tsingyan, anong problema mo ngayon? Naghiwalay na kami ni Jiantong. Bakit hindi mo pa rin siya tinitigilan? Bakit mo nasabing hindi ko siya tinitigilan? Kasalanan mo ang lahat ng nangyari ngayon. Itong mga nakaraang araw, lagi kang wala sa sarili mo. Huwag mong isiping hindi ko alam kung ano ang iniisip mo. Wei Yunshen. Kasal na tayo ngayon, kaya. Bawal ka nang mag-isip ng ibang babae. Nag-isip ng ibang babae? Alam mo ba kung sino si Suhaw? Sasabihin ko sa'yo.
Si Su Hao ay ang nag-isang tagapagmana ng pamilyang Su. Ngayon, nakatuon ang buong atensyon niya kay Jiantong. Dahil lang sa walang kwentang bagay na to, ginawa mo siyang kaaway. Paano na ang magiging buhay ko ngayon? Paano tatakbo ang kumpanya? Sa tingin mo ba, may maganda kang kahihinatnan? Ah, ganon. Kaya pala takot ka lang na magalit ko si Suhaw. Hoy! Boss Wee, may emergency dito sa project. Sige, alam ko na. Pupunta ako agad. Singyan, mukhang mahirap ang buhay mo ngayon. Ah, tingnan mo nga ang trending online. May sorpresa ko sa'yo. Ang desperada talaga ng babaeng ito. Tingnan nyo ang video. Aklase ko ang babaeng ito. Sadya niyang dinapa ang sarili niya at sinabing, inulak siya nitong magandang babae sa tabi niya. Alam niyo ba kung bakit? Kasi siya ang kabit. Sinira niya ang pamilya ng asawa, tapos ngayon, magpapakasanto-santahan siya. Pakaawaan? Wow, kabit na, desperada pa. Ang kapal na mukha. Mababa siguro ang IQ niya. Hindi alam na may CCT. Yung ganyang kababawan ng utak, magatang kapang manira ng iba. Bulag siguro yung lalaki. Para sa akin, mas maganda pa. Ang asawa kaysa sa kanya. Yitsing yan, lumabas ka diyan. Yitsing yan, alam namin nasa bahay ka. Lumabas ka agad. Bilisan mo. Akala mo baligtas ka diyan sa loob. Alam kong nandyan ka. Lumabas ka. Yitsing yan, nakatira ka sa malaking mansyon. Namumuhay ng marangya. Pero kaming lahat natanggal sa trabaho dahil sa'yo. May kapalta pa ng mukhang magtago. Anong kinalaman ko? Kung sino ang nagtanggal? Sa inyo, siya ang puntahan nyo. Nagmamatigas ka pa. Kung hindi ka nagpakakaawa-awa sa party na yun. At naniwala kaming lahat sa mga sinungaling mong drama. Eh di sana hindi namin nagalit si Ginoong Su. Wala akong niloko. Huwag mong isisi sa akin ang lahat ng bagay. Sas, ang bilis mo naman. Pambaliktad ng kaibigan. Eh di wag mo akong sisihin sa susunod kong gagawin. Wala na kaming mawawala. Aba, mas delikado kami sa inyo. Tama. Anong gusto niyong gawin? May batas tayo. Kung hindi kayo alis ngayon, tatawag ako ng pulis para ipahuli kayo. At bukod pa roon, malapit nang dumating si Wei Yunshen. Ang kapal na mukha mong banggitin. Ang Wei Yunshen mo, siya ngayon, ay malapit na sa matinding kapahamakan. Yitsing yan, sa tingin mo ba may magliligtas pa? Sa'yo para ayusin ang kaguluhan mong ito. Napaka-naive mo naman. Sige, kunin ang mga gamit. Lahat ng mamahalin, dalhin nyo. Tara, anong ginagawa nyo? Pag nanakaw ito, illegal. Huwag kumilos. Pulis, bitawan mo ako. Bitawan mo ko. Bawal to. Tigilan nyo ko. Tara, alis na tayo. Sage. Hindi ko kayo palalampasin. Babalikan ko kayo, dobel pa ang singil. Ba't ang sama ng timpla mo? Nag-away ba kayo ng boss Wei mo? Asal na yang boss Wei sa trabaho niya. Wala na yang pakialam sa akin. Araw-araw, hindi ko man lang makita ang anino niya. Paano mo naman nasabing hindi mo siya makita? Paano kanya matitiis na hindi pansinin? Sakin, puro salita lang siya. Tawag sa telepono. Tapos plastic na kumustahan lang. Hindi tulad mo. Lagi kang nandiyan sa tabi ko. Sinamahan mo pa kung gawin ang mga gusto ko. Gusto mo bang subukan? Ang mas nakaka-excite. Kaya pa bang mas exciting pa diyan? Yitsing yan. Ang lalim na pala ng pinagsasamahan ninyo. Masama lang kasi talaga ang pakiramdam ko. Manahimik ka.
Magsalita ka. Pera ko, sa kanya mo lang ginastos, di ba? Hindi kasi inalagaan niya kasi ako lately. Kaya binilhan ko siya ng konting gamit. Ikaw. Yunshen. Boss Wei, gising ka na. Nasaan, yung dalawang walang hiya na yun? Boss Wei, huwag ka munang magalit. Ang mahalaga ay ang kalusugan mo. Si Itzinyan, may soft tissue injury. Dinala na rin siya sa ospital. Hindi naman lumaki ang gulo, di ba? Yun kasi. Bilisan niyo. Yung CCTV scandal sa Bunker Hall dati. May kasunod na naman. Grabe, anong nangyayari? Yung kabit na yon, humanap na naman ng ibang lalaki. Nahuli sila ng asawa niya. Nakakahiya na itong tingnan. Kayong mayaman, napakagulo ng buhay. Yung asawa niya, kawawa naman. Iniwan niya asawa niya para sa kabit. Tapos niloko rin siya. Sobrang tanga lang. Buti nga sa kanila. Pareho lang silang walang kwenta. Kunin nyo na yung bahay ni Itzinyan. At ipa-block na yung supplementary card niya. Sex na. Boss Wei, Guy, huwag kang umalis. anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Binawi ang card ko at ang bahay ko. Sinira niya ang buhay ko. Hindi ba't sabi mo ako ang pinakamamahal mo? Bitawan mo ako. Kusa mong binigay yung pera. Hindi kita pinilit. Gusto mo yan eh. Kung ganun, ibalik mo ang pera ko. Ibalik mo lahat ng ginastos ko sa'yo. Pera mo? Pera mo lahat, yan ni Wei Yunshen. Ano? Huwag mong sabihing ayaw ka na niyang gastusan. Kaya sa akin ka ngayon. Gustong maningil? Akala mo ba alkansya lang ako na pwedeng bawiin ani Tim? Ginagamit mo lang ako para sa pera ko. Ikaw talaga, wala kang utang na loob. Huwag kang magmagaling diyan. Isa kang tanga, malas na hampas lupa. Boss Su, sa wakas nagpakita ka na rin. Boss Wei. Anong ibig mong sabihin dyan? Alam na nating lahat ang totoo, huwag na tayong magkunwari. Simula pa lang, pursigido na ang kumpanya ko sa proyektong to. Noong una, maayos naman ang takbo ng lahat. Pero may isang taong patago kaming sinasabotahe. Na dahilan para hindi na namin maipagpatuloy ang proyekto. Boss Wei, nag-a-assume ka na naman. Kaya kung gusto mo talaga ng hustisya, Boss Wei, mag-imbestiga ka muna bago ka manghusga. Kundi nagmumukha ka lang tanga. At isa pa, isang tulad mo, hindi mo deserve na madumihan ang mga kamay ko. Ikaw. Sino pa ba kundi ikaw? Sinong pamilya pa ba ang ganito kalakas? Tong-tong, nandito ka ba? Jiantong. Wei Yunshen, hindi pa ba sapat ang sinabi ko sa'yo noon? Ulitin ko na lang ngayon para maintindihan mo. Hindi si Suhaw. Tigilan mo na. Ang pang-aabala sa kanya. Akala mo maniniwala ako sa sinasabi mo? Kung hindi si Suhaw, sino pa? Ikaw? Ako nga. Jiantong. Tumigil ka na. Ilang taon na tayong magkakilala. Kilalang kilala kita. Mula nung ikasal tayo, ako ang bumuhay sa'yo. Wala kang ang trabaho. Saan ka naman kukuha ng pera? Wei Yunshen, mag-isip-isip ka nga. Tong-tong, anong ginagawa mo dito? May inasikaso lang. Ito ang opisina ng Huajin Capital, di ba? Ano namang asikasuhin mo dito? Ikaw nga talaga yan. Totoo ang sinabi niya, si Miss Jen ay isa sa mga founding partner namin. Sadyang tahimik lang talaga siya. At ayaw niyang ipaalam sa iba ang tungkol dito. Tama siya. Inaatrasan ko na ang proyektong ito, Wei Yunshen. Sasabihin ko na sa'yo ng diretsyo. Nilalait talaga kita. Ipagsigawan mo sa buong mundo na personal to, wala akong pakialam. Wala akong pakialam. At isa pa, Wei Yunshen, huwag kang masyadong makasarili. Huwag mong baliwalain ang kabutihan ng ibang tao. Tapos na. Ngayon, wala na talaga tayong koneksyon sa isa't isa. Jiantong, niloko mo lang pala ako sa lahat ng oras. Yung pagmamahal na sinasabi mo, pawang kasinungalingan lang. Wala kang inisip kundi ang sarili mo. Masaya ka na ba ngayong ganito na ako? Ang galing-galing mo na sa paningin mo, no?
Walang hiya ka. Wei Yunshen. Kilalanin mo kung sino ka. Kapag ginalaw mo pa si Tongtong, maniwala ka sa akin, mas lalala pa ang sitwasyon mo ngayon. Suhaw, umalis na tayo. Huwag nating patulan yan. Ye Xingyan. Kasalalanan mo lahat. Nalugi ang kumpanya ko. Nasira ang pagsasama namin. Wala na akong mauyan. Masaya ka na ba ngayon? Pwede mo bang sabihin sa akin kung bakit mo ginawa sa akin to? Wei Yunshen. Ngayong nagka-problema ka, ako na naman ang sinisisi mo. Ikaw ang naggaboy kay Jiantong. Kung mahal mo talaga siya, paano ko siya makukuha sa'yo? At ang kumpanya, ikaw ang nagpapatakbo niyan. Kaya nalugi yan dahil sa kayabangan at pagmamataas mo. Anong kinalaman ko diyan? Ikaw may gawa sa akin ng ganito. Kaya dapat ako ang maningil ngayon sa'yo. Tama si Jiantong. Kung totohanan lang, hakbang-hakbang akong nahulog sa bitag mo. At ngayon, heto na. Paana kong payaso, pinagtatawanan na lang ng lahat. Isa kang malaking tanga. Pinilit ba kitang sambahin ako? O pinilit ba kitang mahalin ako? Ang kapal na mukha mo, ikaw itong naglalaro sa akin. Kung hindi mo ipinaramdam na may gusto ka sa akin, bakit ko hihiwalayan si Jiantong? Kasalanan ko ba lahat to? Pagkatapos maaksidente ni Jiantong, ikaw itong malang pakialam at inilabas pa ako para magsaya. Itinali ba kita? Noong sumasakit ang tiyan ni Jiantong, iniwan mo siya sa expressway habang bumubuhos ang malakas na ulan. Inutusan ba kita? Lahat kasalanan ko. Ako ang nagpabaya kay Jiantong. Ako ang nagkulang sa kanya. Pero yan, sa dami ng ginawa mo, wala ka ba ni katiting na pagsisisi o konsensya? Bakit naman ako magsisisi at makukonsensya? Wei Yunshen. Magkaibigan na tayo mula pagkabata. Kilala mo naman kung ano akong klaseng tao. Alam na alam mo yan. Lahat ng sabihin ko, pinaniniwalaan mo. Hindi mo ba alam kung ilang kasinungalingan na ang sinabi ko? O talagang, iyan mismo ang nasa loob mo? Gusto mong palabasin sa bibig ko, tapos magkukunwari kang, nandyan para sa akin na may mabuting hangarin. Mulat sa pool. Hindi ba't ang sarili mo lang naman talaga ang iniisip mo? Ako ang nagkulang kay Jiantong. Ako ang may sala. Ako ang nagpabaya sa kanya. Lahat ng ito, kasalanan ko lahat. May pagkakataon pa ako. Makikita ko pa siya kahit isang bisis lang. Masasabi ko pa sa kanya ng harapan. Napatawarin niya ako. Bosu, ayon sa inyong tagubilin. Kay Miss Giant. Pero si Miss Giant, tulad na nasan, hindi siya tumatawa. Sige, naintindihan ko na. Bosu, ito na ba ang pagsubok sa relasyon ninyo ni Miss Giant? Hindi. Naniniwala ako kay Tongtong. Kailangan niyang makita si Wei Yunshen sa huling pagkakataon. Para tuluyan na niyang mabitawan ang nakaraan. Masamang balita, Bosu, biglang nasiraan ang sasakyan ni Miss Jian at may kumuha sa kanya. Hinalugog ko na ang paligid, pero hindi ko pa rin siya makita. Anong klase kayong mga tauhan? Paano niyo siya pinoprotektahan? Patawad, Bosu. Hahanapin namin siya agad. Huwag na. Alam ko na kung sino ang may pakana nito. May taong hindi na makapaghintay. Sagutin mo. Bosu, tiyak na alam mo na ang nangyari. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ipapadala ko sa iyo ang address. Yexing yan, manahimik ka. Huwag mo lang sasaktan si Tongtong. At gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Kayong lalaki talaga, Bosu. Isang tanga sa pag-ibig. Sedge, tandaan mo, mag-isa kang pumunta. Kung hindi, hindi ko masisiguro ang kaligtasan ng iyong Tongtong. Sandali. Yexing yan. Jiantong, huwag ka nang lumaban pa. Nilagyan kita ng pampatulog sa alak. Wala ka nang kawala. Yexing yan. Anong balak mo? Anong gagawin ko? Siyempre, gusto na kitang patayin. Yexing yan, sinasabi ko sa'yo. Sira ulo ka na ba? Bitawan mo ako ngayon din.
Bakit mo ginagawa to? Mula noon, wala naman akong ginawang masama sa'yo ah. Wala kang ginawa. Ikaw ang pinakamalinis sa lahat. Pero si Wiyonshen, parang asong. Bumabalik para dilaan ang mga yapak mo. At yang si Suhao, sinasamba kang parang isang diyosa. Ang tanga rin talaga ni Suhao eh. Ano bang nakita niya sa'yo? Huwag kang magsasalita ng ganyan tungkol kay Suhao. Tumigil ka sa pagpapaka-plastic. Kung hindi dahil sa'yo, hindi magagalit sa akin si Wiyonshen at hindi ako malulugi. Pero sa totoo lang, ang punta ko rito, gusto lang kitang mahingan. Ang pera. Pero yung mga bodyguard, ni Suhao, pinalayas ako. Kung kanino ka may utang, sa kanya ka magbayad. Ikaw ang ugat ng lahat ng to. Kung pera lang ang kailangan mo, ibibigay ko sa'yo. Yexin yan. Suhao, Kalma lang. Ibaba mo ang kutsilyo. Ano man ang problema, pag-usapan natin ng dahan-dahan. Ang galante naman ni Bosu. Si. So, ikaw. Magdeposito ka muna ng 200 milyon sa card na to. Kapag pumasok na ang pera. Saka ko lang pakakawalan ang tao mo. Hindi ka ba natatakot na magiganti ako sa'yo? Naatako. Kaya naman, tulungan mo ako sa isang maliit na bagay, Bosu. Gumawa tayo ng isang video. Video. Isang sweet na video nating dalawa. Sa video na to, hindi mo na ako hahabulin. Bibigyan mo pa ako ng pera. Yexin yan. Tingnan mo ito. Ito ang detonador ng bomba. Isang pindot ko lang maglalaho ang kwartong ito. Suhao. Gusto mo na bang mamatay? Ang sabi mo lang mag-isa akong pumunta. Hindi mo naman sinabing bawal akong magdala ng gamit. Subukan mo kung may lakas ka ng loob. Tingnan natin kung sino ang makakalabas dito. Sige na. Suhao, pera lang ang kailangan ko. Pati ba ang tungtong mo at ang buhay mo, kinakalimutan mo na. Takot ka rin palang mamatay ha. Kapag namatay ako, makakasama ko pa rin si Tongtong. Pero kapag namatay ka, mag-isa kang mamamatay na parang basura. Gusto mong subukan? Suhao. Baliw ka, isa kang ganap na baliw. Mga tauhan, dalhin niyo siya sa pulis. Bitawan mo ako. Ma, siya si Giantong. Tongtong, sila ang mga magulang ko. magandang gabi po, tito, tita. Hindi ko po alam kung ano ang gusto ninyo. Nagdala po ako nito para sa inyo. Sana po ay magustuhan ninyo. Sige, salamat. Tongtong. Palaging nagkukwento si Hauhau tungkol sa'yo. Ang mahalaga narito ka. Bakit ka pa bumili ng regalo? Ikaw, hiwalay ka na sa asawa mo, di ba? Isa kang hiwalay na babae. Akala mo ba dapat ka sa anak naming si Hauhau? Ang anak naming si Hauhau. Napakadisiplinado, simula sapul. Dad naman. Isa kang hiwalay na. Anong kapatan mong isiping bagay ka sa anak naming si Hauhau? Ma, Tito, alam ko pong ang pinakamahalaga sa inyo ay ang pag-ibig ni Hauhau. At ito po ang nais kong ipangako sa inyo. Sa puso, ang nakaraan kong relasyon ay tinuruan akong magpahalaga sa karapat-dapat. Ako po ang founder ng Huajin Capital. Kaya kong tulungan si Hauhau sa trabaho. Kaya huwag po kayong mag-alala. Mamahalin ko po siya tulad ng pagmamahal ninyo kay Hauhau. Hahaha. Naku, akala ko all this time si Hauhau ay maghahanap lang ng babaeng mukhang pera. Nagkamali ako. Hindi ka nagkamali. ay Dad. Ginulat mo naman ako. Ikaw, matanda, subukan pa ang relasyon? Hindi naman ito job interview. Tumigil ka na nga. Tungtong, ito ay isang maliit na regalo mula sa amin. Kaunting abuloy lang para sa inyo. Buksan mo. Tito, tita, napakamahal ng regalong ito. Hindi ko po ito matatanggap. Pamana yan ng pamilya Su. Sadya pong inihanda para sa magiging manugang. Pero, hindi ko pa rin po ito kayang tanggapin. Tanggapin mo na. Sa'yo rin naman ang bagsak nito balang araw. Bakit? Ayaw mo ba akong pakasalan? Siyempre, hindi. Salamat po, tito, tita. Iingatan ko po ito ng mabuti. Sige na, sige na. Dad, Mom, nakita niyo na siya.
Naibigay na ang regalo, nasabi na ang dapat sabihin. Aalis na kami. May date pa kami. Sige, sige. Ayaw na naming maging hadlang sa inyo. Umalis na kayo. Magsaya kayo. Mag-ingat kayo. CJ, How, naalala mo pa ba noong nasa Cebu Pacific tayo? Ang sabi ko, ang orchid ay kaligayahang darating sa'yo. Pinagdaan ng mga bagay. Bawat isa. Lalo lang nagpatibay ng puso kong nagmamahal sa'yo. Na ikaw ang taong gusto kong makasama habang buhay. How, papayag ka bang pakasalan mo ako? Tongtong, hindi ko matatanggap ang proposal mo. Mula sa unang beses na nakita kita, sigurado na ako. Ikaw ang taong hanap ng puso ko sa mundong ito. Kapag nakikita kitang nasasaktan ng iba, hindi ko kayang sikmurain. Kaya, gagamitin ko ang natitira kong buhay para samahan ka. Mahalin ka. At protektahan ka. Tungtong, pakakasal ka ba sa akin? papayag ako.